So next, last model for prelim, bago tayo lumipat ng neural network models. Mas maganda yun. Okay? So yung na-discuss na natin, okay? So, ibang kulay. So, ARMA. Okay? Ulitin lang, review lang. Autoregression is for purely linear. Yung MA, ginagamit natin, kapag meron tayong stationary data. Okay? Sir, saan ginagamit pag sinasabing lalagyan ko na ng ARIMA na tinatawag? Okay? So, ang difference kasi ng ARIMA, na tinatawag ng integrated, is, ang required na dataset natin is stationary na tinatawag. Kapag gagamit ka ng ARMA, make sure na yung data mo stationary na. So, pag ARIMA naman, ang requirement din niya is kailangan stationary din yung data mo. Pero, siya na yung gumagawa. Hindi ka gaya nung dalawang model natin. Ikaw yung magde-decide kung linear ba siya. Tapos yung ARMA model, ikaw yung magde-decide, alamin mo kung stationary. So, yung ARIMA is auto-regression integrated moving average na tinatawag. Kung re-reviewin natin yung model niya, nangangailangan yung ARIMA ng 3 values. So, sabi, yung AR part, ang equivalent niya is small letter p. So, anong ibig sabihin lang ng AR part? Ilang previous data yung kailangan ko para ma-predict yung next point. Yun lang ibig sabihin. Minomodel ng AR, ilan yung kukunin mong lag. Bawa, kumuha ko ng 2 lag. 2 lag para i-predict yung next. Yun lang ibig sabihin. Yung I component, ilang beses i-difference. I-demo ko ito mamaya, differencing na tinatawag. Ilang beses mo i-difference yung data mo bago magi siyang stationary na tinatawag. Sir, ano yung MA? I-compare mo yung error doon sa test data na nangyayari. Okay? Then, mag-adjust ka kapag lumalayo na yung prediction ng test data mo doon sa error. Okay? So, hindi niya hayaang lumayo ng lumayo yung test data mismo doon sa error. Meron MA equation na mag-a-adjust para ilapit niya. Hindi ko alam kung ano equation na yun. Pero built-in yung moving averages. So, gagamit tayo, kukompletohin natin. Ang model natin ay ARIMA. Yung differencing, ang equivalent niya sa equation ay lowercase d. Nire-record ko ba? Nire-record ko? Okay. Then, yung sinasabi natin na Q, which is yung last, yung tinatawag natin na moving average na tinatawag. Okay? Then, ide-demo ko din bakit pinipili yung specific gano'n na model. Okay? So, meron tayong, by the way, bago ko i-execute ito, kailangan i-install ko muna yung AutoArima kasi gagamit tayo ng AutoArima. Okay? Again, hindi built-in itong PMD Arima na to doon sa Google Colab natin. Kailangan mo siyang i-install. Then, i-import natin yung seasonal decomposition o kaya yung ETS method. Sir, bakit? Hanapin natin yung seasonality mamaya. Then, yung Sarimax, nandyan na lahat. Kung gagamit ka ng Arima, nandyan na din. Kung gagamit ka ng Sarima, nandyan na din. Kung gagamit ka ng Sarimax, nandyan na din. So, pag naka-install na siya, so, ang gawin mo, i-comment mo na lang. Tapos, i-import mo na yung PMD Arima na tinatawag. Okay? So, ang dataset natin ay trade. So, question. Anong klaseng time series to? Stationary o non-stationary? Sa tingin lang. So, sa totoo, kung ito lang yung titingnan mo yung data, non-stationary para sa akin. Mamaya, itetest natin. So, ang gagawin ng Arima, from non-stationary, kailangan niyang i-convert sa stationary. Okay? Again, ulitin ko,
hindi kayang mag-process ng ARIMA model na ang dataset ko is non-stationary. Yung I component ang magde-decide kung ilang klaseng differencing yung sinasabi. I-discuss ko kung ano yung differencing na tinatawag. So, may ginagawa sa time series na differencing. Iminaminus niya yung present value dun sa previous value na tinatawag. So, itong dataset natin is stationary. Since gagamit tayo ng ARIMA, automatic i-convert niya to sa non-stationary. Sir, MS, monthly frequency, yes. Then, yung trade plot natin is 12/5. Yung PLT show, para ayoko lang makita yung axis dito. Yung mga wording ng axis. So, ganito yung itsura ng dataset natin. So, kung natatandaan niyo pa yung ETS decomposition, kaya tayo nag-import, seasonal decompose, kailangan makita ko yung 4 na result. Sir, bakit additive? Based dito sa line na to. Hindi ko naman kasi nakikita ang dumodoble siya ng Sir, bakit naging non-seasonal pati? Meron siyang specific pattern, pero hindi ganun ka-pronounce. Ibig sabihin, hindi ganun ka-obvious. Pero kung sisilipin mo siya sa ED-Dickey Fuller test, ang value ng p-value niya is mas malaki sa 0.05. So, ibig sabihin, may seasonality. Pero, gagamit lang ako ng ARIMA. For this one, pipilitin natin gumamit lang ng ARIMA, hindi tayo gagamit ng seasonal. So, again, seasonal decompose, ang data frame ko ay trade, yung column ko inventories, then ang model ko is additive. So, ito yung nakikita natin. Actual data, ito yung tunay na data, ito yung trend, pataas, ito yung seasonality, hindi ko na siya sisilipin. Okay? Magde-decide ako dito, nagagamit ako ng ARIMA, hindi ko i-account yung seasonality niya. Pero magpipredict pa rin tayo. Tingnan nyo, accurate pa rin naman siya. Kahit wala siyang seasonality na tinatawag. Then residual. So again, ang interpretation ng residual, habang lumalayo yung mga dots mo dun sa straight line, ibig sabihin, yung trend ko na to is hindi maganda yung pagkakafit ko dito dun sa actual data. Ibig sabihin, malayo yung data points. Kung paglalapatin ko yung dalawang linya, ito yung residual na tinatawag, ito yung error. Okay? So, sir, gagamit tayo ng grid search. Sir, bakit gagamit ng grid search? Again, gumamit tayo last time. Gusto nating malaman kung ano yung value ng P, D, and Q na tinatawag. Sir, bakit seasonal falls? Hindi ako gagamit ng seasonality. Then, isa-summary ko lang. Kung anong ibibigay sa'yo nito, yun yung inaakala niyang best model na tinatawag. So, ibig sabihin, pag magmo-model ako mamaya, ang parameter ko is 010 na tinatawag. So, sir, paano ginagawa yan sa lumang way? So, remember, para malaman ko yung 010, sabi ko sa inyo before, gumagamit kami ng ACF at saka PACF plot. Babasahin namin yung graph. Pero this time, hindi nyo na kailangan. I-auto-ARIMA nyo na lang, ibibigay na sa inyo yung inaakala niyang best model, which is 010. Ito yung value ng P, ito yung differencing, ito yung moving averages. Parang mode lang na tinatawag. Okay? So, sir, ano yung tinatawag na differencing? So, nag-import lang tayo dito ng DIF for time series differencing. Part siya ng states model. Then, gumawa lang tayo dito ng column na differencing dun sa trade. So, anong ibig sabihin ng KDIF equals 1? So, ganito ibig sabihin yan. Okay? So, ima-minus mo lang yung previous value dun sa present value na tinatawag. So, kung titingnan nyo yung result na to, itong 130,161, kung ima-minus mo to, ito yung magiging result. Parang nag-shifting lang tayo. Then, i-compare natin. Ito, alam ko to na ito ay non-stationary yung inventories. Yung differencing siya ay stationary. So, sir, bakit ginagawang stationary? Pinapakita ko sa inyo na yung ARIMA is nagre-required lang talaga na data niya is stationary. So, ibig sabihin yan, kailangan kong i-difference ng 1 yung time series kung bakit pinili niya itong 1 na to. Ilang differencing yung kailangan mo bago maging stationary yung data. So, i-test natin.
So, itetest natin ng Dickey-Fuller test, ano. So, ito yung original na data natin. AD-Fuller test ng inventory. Again, p-value ang titingnan natin, ano, original data. So, ang value niya is 0.95, which is greater than 0.05. So, pag greater than 0.05, siya ay non-stationary. So, ibig sabihin, nag-i-exhibit siya ng may pattern at saka ng trend. Nung dinifference na natin, ano, trade diff. Tapos, sir, bakit may drop NA? Kasi meron akong non-values. Mag-e-error yan kapag ginawa natin is ganito. Okay, about tinanggal ko siya. So, error yan kasi ang sasabihin niya is hindi incomplete input. Ano, sasabihin niya is hindi ko siya kayang isolve kasi meron akong non-value na tinatawag. So, kaya ang ginagawa natin, dinadrop natin yung NA para ang isosolve lang niyang stationarity is from here hanggang dun sa dulo. So, titingnan natin, pag dinifference ko ba ng 1, magiging stationary ba yung data ko? So, kung titingnan niyo yung value, 0.01, mas mababa na ngayon siya sa 0.05. So, ibig sabihin, para maging stationary yung data ko, ang value nung letter D ko, which is differencing, is gagawin ko siyang 1. Okay? Kaya nag-decide yung model natin, hinanap na natin yung best model, kaya nag-decide siya na 1. Bakit? Kailangan ko ng isang differencing bago maging non-stationary yung data. Yun yung ibig sabihin. Sir, paano naman naglagay, sinabi nung model, bakit sinabi niya na ito ay 0 at saka ito ay 0? So, sisilipin natin yung ACF at saka yung PACF plot. Okay? So, babalikan natin to from stats model. So, ipa-plot ko lang yung ACF at saka PACF. So, pag sinabi mong ACF, ito yung magiging value ng P. Okay? Pag sinabi mong PACF, ito yung magiging value ng Q. Again, meron na tayong value ng D, which is 1. So, ide-demo ko lang bakit sinabi ulit na ito yung best model, 0, 1, 0. Okay? So, sir, bakit? Kung titingnan nyo yung graph, ang tingnan nyo lang is yung shaded area. Okay? Ito yung present value ko, ano yung correlation ko sa kasunod. Ang shaded area ko dito is nandun 50-50 siya. Kung ang shaded area ko is pumalo dito, malamang ang p-value ko is 1. Okay? Ang nangyari kasi, ito yung umpisa natin ng 0. Ito kasi yung recent data. Then, ito yung correlation niya. So, ibig sabihin, kailangan ko ng 1 kung nandito, kaso wala eh. So, sabi niya, kaya mo nang i-predict kahit hindi ako gumagamit ng previous value. Kasi nadedetect ko na parang dire-diretso lang naman yung data. Yun yung sabi nung graph. Then, in terms nung Q, so ganun din, babasahin mo din yung shaded area. Okay, PACF plot. So again, ang nagde-decide tayo, ano yung magiging Q value ko. So ito yung 0. So kung titingnan mo yung shaded area, hindi man lang pumalo dun sa 1. Ito kasi yung 1 natin eh. Kung meron ka pang line, tapos nandun yung shaded area, pwede mong sabihin ito yung 2. Kaso, kung titingnan natin, andun yung shaded area natin. So, nag-decide siya na ang Q value ko is still 0. Kasi wala naman ako dun sa shaded area nung 1. Kaya ang lumabas is 0, 1, 0. Ito yung D, ito yung ACF, ito yung PACF. So, ganyan magbasa. Okay? Kaso, sabi nga, ito na yung dinicide nung AutoArima. Tines niya kasi niya lahat eh. 0, 1, 0. Pero hindi nyo na kailangan tong gawin. Take note lang, kung ano bang binibigay ng AutoArima, siya ba yung best? Hindi. So, kailangan mong i-decide pa rin based dun sa test set. So, ipapakita ko sa inyo, no? Sabi niya, ito yung may pinakamagandang model. Eh, di yun yung pipiliin natin. O, sige. AR term is 0. I term is 1. MA is 0. Okay? So, try natin. Stepwise fitting. Sir, ano yung stepwise fitting? Gusto ko lang makita kung bakit nag-arrive siya na 010 yung best model. Nasaan na ba yun?
Okay? Bakit nag-arrive siya na 0, 1, 0? So, pwedeng gawin mo to stepwise fitting na tinatawag. Sir, ano ibig sabihin ng start? From P, i-test mo from 0 to 2. Yun yung ibig sabihin. P, start Q, start ako ng 0 to 2. Ang maximum ko ay 2. Seasonal ba? Hindi. Sinabi ko na nga, hindi ako gagamit ng seasonality false. Sir, ano yung trace through? Para makita mo, step by step. Gagawin niya isa-isa. Then, kaya ang sinabi ng model kanina na ang best is ito, 0, 1, 0, siya yung may pinakamababang AIC value at 348. 348, 399, 350, 409, 378. Siya yung may pinakamababang value. Kaya nag-decide siya na ito daw yung best model. Pero ang tanong, totoo ba? Na siya nga yung best model? So, ito'y call mo na. As a data analyst, hindi porke sinabi nung auto-grade search na yung pinakamagandang model, yun na yung gagamitin mo. Kasi, ang sabi nung graph, 50-50 na siya eh. Oh. Hindi well-defined kung 1 or 0 yung dalawang parameter na tinatawag. Ngayon, kung imo-model mo siya, so again, papakita ko lang gaano kahaba yung training at saka testing set natin. So, ang haba ng dataset natin is 264. Ang gagawin ko lang test set is 12. So, the rest is training. So, ito yung dating formula na ginagamit pa natin. Then, sir, anong order? Susundin muna natin yung order. Pero sa totoo lang, ito yung pinakamagandang order. So, gagawin kong 0, 1, 0. Kasi sabi, ito yung pinaka-best eh. So, ite-train ko lang. Train inventories, hindi buong data frame. Then, start ulit. Start, length ng train. Ito, ginagawa na natin yan. Ito yung test data. Okay? Then, magpe-predict tayo, sir. Itong portion na to, ano ibig sabihin ng levels na tinatawag? Okay? Dalawang klase yan. Merong tinatawag na linear, merong tinatawag na levels. Doon sa data frame natin, ang levels na tinatawag is yung mismong inventories na column. Sir, ano yung linear? Yun yung the moment na naging stationary na yung data natin. Siya yung diff1. Sir, alin ang magandang gamitin? Kung magpipredict ka, hindi ko gagamitin yung differencing 1. Gumamit na nga ako ng Arima eh. Dinecide na natin na 1 yung differencing para maging stationary yung data. So, ang gagamitin ko na is yung levels. Yung actual inventory, hindi ko na gagamitin yung diff1. Again, pag sinabi mong linya, gagamitin mo yung diff1. Pag sinabing levels, gagamitin mo yung actual data niya. Okay? Then, meron akong result. Ipipredict ko yung start. Sir, ano yung start natin dyan? So, review lang ito, ano? So, yung start natin dyan is yung 252. Ito, 252. Test data nga eh. Ang end natin is yung katapusan ng 252. Yun yung ibig sabihin ng formula. At 263. 264 ang index pero 263 yung data. Okay? Yun yung ibig sabihin. Yan lang yung formula natin. So, i-predict mo yung 252 hanggang ika-263 using the original dataset. So, ito yung label lang. Gagawin ko lang munang 0, 1, 0. Tapos, ipipredict natin kung anong prediction niya. So, kung meron ka ng prediction, so, pwede mong i-plot. So, ito yung model natin ng 0, 0, 1. Ang layo. Pansinin nyo, ito yung actual data. Pero ang prediction niya is yung orange. Sir, gaano ka-accurate yan? Sa maniwala kayo't sa hindi, accurate siya. Sa maniwala kayo't sa hindi. Although nakikita mong malayo, kung padadaanin mo sa matrix error, ang error lang niya is 0.09. So, ibig sabihin, in terms ng percentage, kung i-move ko to, 1 to 0.9% lang daw yung error. So, ibig sabihin, ang accuracy mo is 99.1%. Okay? So, ibig sabihin, kung ganito yung accuracy mo dun sa test set,
pwede ko siyang ipang forecast. Pero siya ba talaga yung best? Sabi nung Arima, nung Auto Arima, siya yung best. Pero kung magte-test tayo ng iba, tingnan natin dun sa trace. So, may sinasuggest pa siya. Pwedeng 110, pwedeng 011, pwedeng 010 ulit, then 111. Sa maniwala kayo sa hindi, na-test ko na to, ang pinaka-best model, although hindi mababa yung AIC value niya, 378 against 342. So, kung pipiliin mo yung mathematics lang, ito na yung pipiliin ko. Maliit yung AIC value eh. Pero kung titingnan mo ng fit, kung titingnan mo ng fit, gagamit ako 111. So, i-execute ko ulit. Ito, babaguhin ko lang yung label. So, gagawin ko lang 111. So, ito yung magiging prediction. Kailangan mabit natin yung 0.9 na error rate na tinatawag. So, yan. Okay? So, ito ay malaking improvement dun sa isang line kanina na nakaganyan lang. Okay? So, sir, ano magiging accuracy niya? So, kailangan mabit natin yung 0.9. So, kung i-execute ko yung metrics error natin ng MAPE, 0.04. Okay? So, mas maganda itong 0.04 dun sa 0.009. Okay? So, ito na yung gagamitin kong pang-predict. Although accurate yung isa 99.1%, pero mas accurate siya para sa akin. Okay? Then, magfo-forecast na ulit tayo. Gagamitin mo yung buong dataset. Ang order mo is 111. Final model. Ang starting point mo is 252. 263 pala. Length nung trade. Then, ang end nung trade is 263 plus 12. Ibig sabihin, mag-forecast lang ako ng 12. So, yun yung forecast natin. Almost linear line. Pero ang accuracy niya is ganito. 0.00. So, ang error rate ko lang is 0.04%. So, meron akong accuracy na 99.6%. So, mas maganda yung 111 kaysa dun sa 010 na tinatawag. Although yung prediction ko ay linear lang, pero kung titingnan niyo yung accuracy is mas maganda siya. So, ine-expect natin na ganito lang yung magiging value for the next 12 months na tinatawag. Okay? Sir, how about gumamit tayo ng Arima? So, gagamit tayo ng Arima next. So, yung Arima is meron ka lang seasonality na tinatawag. So, same model. So, ganito naman yung hinahanap. Pag sinabi mo magmo-model ka ng Arima, so, almost the same. P, D, Q, bibigyan ka ng capital P, D, Q, then meron kang M. Ganyang kadaming hinihingi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tsaka yung M. Sir, alin yung PDQ? In terms ng seasons. Sir, alin yung M? Seasonal period na tinatawag. Sir, kayo ba yung magde-decide nito? Yes. Usually, yung user ang nagde-decide ng M. Ito, kinocompute na siya ng Auto Arima. PDQ, ito'y para lang dun sa dun sa original natin na data. Then, kung may nakikita siyang seasonality, gagamit ako ng PDQ values. So, same definition din para sa seasonal, para dun sa original line natin. Okay? Yung original data natin. Then, yung M is seasonal period na tinatawag. So, same din. So, sir, sample data set. So, again, i-install ko ulit So, install mo lang ulit. Okay, install lang ulit natin. So, medyo matagal lang ng kaunti pag mabagal ang internet. Okay? Okay? So, pag okay na, huwag niyong kakalimutang i-comment siya, Kasi once na in-execute yung mag-i-install na naman. So, kung naka-install na siya ng one time, nandun na siya. Okay? So, ang data frame natin is carbon emission. Okay? So, dito may problema tayo.
hindi malinis yung dataset natin. So kung titingnan mo yung value, magkahiwala yung year, magkahiwala yung month, wala akong specific day. Wala eh. Okay? Ang meron ako is year, meron ako yung month, then meron ako ng decimal date, which is hindi ko naman kailangan. Then meron akong average, pero meron akong missing value. So magde-decide tayo na ito na lang yung gagamitin natin. Interpolated value. Close value na tinatawag. Okay? So sir, paano natin naayusin yan? So kaya kayo nag-elective 1 para dito. Minsan hindi malinis yung data. Akala nyo laging ano na lang, index column, parse date true. So hindi ganon. So kailangan makombine ko yung 1958, 03 at saka kung anong specific day. So magde-decide tayo na ang day natin is 1 lagi lahat. Month start. Sir, bakit hindi tayo mag-decide ng month end? Mahirap yung case ng February. May 28 kasi at saka 29. Kung talagang hindi mo mapigilan na ang gagamitin mo yung end of the month, kailangan may special program ka sa February. Na kapag nag-touch ako ng 02 na month, 29 lang yung pinaka-fullest. Hindi mo kasi pwedeng ilagay na 30. Kasi mag-e-error tayo sa February part. So para madalian na lang tayo, lahat ng month natin mag-uumpisa sa 1. So ganun na lang yung i-decide natin. So sir, paano ginawa yan? Gawa ka lang ng date time na ilalagay mo sa dictionary. Ito year, DF year, ito yung month, DF month, magde-decide tayo ng day ay laging 1. So yun yung ibig sabihin. So kung gagawin natin to, ganito yung mangyayari sa data frame natin. Okay, so itatago ko muna to. Ganito yung magiging itsura ng DF natin. Ayun siya, ando sa side. So gumawa tayo ng panibagong column para dun sa date. So bali wala na muna to. Hindi natin papansinin. Ang gagamitin ko lang is ito at saka yung interpolated kasi hindi kompleto. Okay? So ito yung gagamitin natin. Ito yung magiging index. So ito yung magiging column. So sir, paano iset ang index ay date? Iset mo lang. Set index. So sabi dito, data frame, uulitin mo lang, df set index yung date na ginawa natin. So ganito yung mangyayari. Ang index mo yung date, ito na siya. Then ang gagamitin ko lang is yung interpolated. Sir, kailangan bang burahin pa natin to? Hindi na. Gagamitin ko na lang is yung interpolated na tinatawag. Then monthly start, kasi nag-decide tayo na start of the month is 01. MS. Okay? So ito yung itsura niya. Ito yung sad reality. Okay? So sir, actual data ba yan? Yes. CO2 emission. Ito yung sad reality ng okay? So ibig sabihin pala from 1959 onwards, hindi na bumaba yung carbon emission ng Earth. Okay? So, kaya tayo nakaka-experience ng ng global warming. Hindi ko alam sa recent data kung bumaba na siya. Pero kung iisipin mo, ilang years na, more than 50 years, is hindi na bumaba yung carbon emission ng Earth. Lahat is pataas na lang. Okay? So, sir, bakit hindi bumababa ang carbon emission? Palagay nyo. So, ganito lang ang according sa aking research. Kilala nyo naman siguro yung mga G8 countries. US, France, yung mayayaman. Okay? Unang-una, yung mga G8 countries, sila yung marami nako-consume na petroleum. Kasi highly industrialized yung nila. Yung tawag dito? Yung country nila. So, kung mag-ship ang USA, sa total na clean energy, hindi masusuportahan yung energy requirement nila. So, alam niyo naman, pag sinabing USA, lahat may say yan. May say yan sa Pilipinas, may say yan sa Iraq,
sa Iran, yung mga kalaban nila. Okay? So, yung mismong malalaking countries na dapat sa kanila magsimula. Kaso, hindi nga nila kayang masimulan kasi kung i-convert ko lahat halimbawa ng energy ko sa solar, hindi masosuportahan yung industry mismo nila. Okay? Kaya ang nagiging biktima ng global warming, yung maliliit na countries. Halimbawa, Haiti, yung mga island communities na lumulubog na yung ibang islands. Okay? May mga islands na nawawala na because of global warming. Kasi based sa data, hindi na siya nag-i-slow down. Okay? So, ang kailangan natin is, political will, sa totoo lang. Okay? So, sad to say, siguro hindi ko na mawi-witness na sobrang init na ng Earth. Patay na siguro tayo, no? Siguro yung next generation. Kasi kung hindi daw natin makokontrol yan for the next 20-30 years, hindi ko na alam kung ano magiging state ng Earth. Okay? So, yan yung actual data ng carbon emission. Definitely, meron siyang seasonality. Tapos, sisilipin natin, anong month laging tumataas yung carbon footprint. Okay? So, ETS decomposition ulit. Ang model natin is additive. Sir, pwedeng add? Napansin nyo, gumamit lang ako ng add. Pwede siya. Pero mas maganda kompletohin ko na lang. So, multiplicative yung gagamitin natin. Okay? So, sir, anong magiging seasonality natin? So, remember, pwede kong kunin yung isa-isa nilang property. Pwede kong kunin halimbawa ay trend lang. Halimbawa, trend ng 1960 to 1961. So, puputulin ko lang yung graph para makita ko yung month sa ilalim. Sir, anong magiging nating seasonality? M value. So, sasabihin ko dito, seasonal. From 1960 to 1961, 1201. 2 years. So, titingnan ko lang kung ano yung pattern. Okay? So, kung sisilipin ko siya, hindi ko alam kung around June or around May. O May. Summer. Okay? So, ide-decide natin ano yung seasonal value. So, malamang ang span niya is 12. Tama. From May to May, ang M value ko is 12. Remember, ang dine-decide natin kapag sa RIMA, seasonal ARIMA, is tayo yung magde-decide ng M value. The rest, iiwan na lang natin dun sa auto ARIMA na tinatawag. Ang ide-decide nating M value, seasonal period, seasonal period is 12. Based dun sa ETS decomposition na tinatawag. So, from May to May, is meron tayong span na 12 months. Sir, pwede bang ma-confirm pa natin yan? Halimbawa, gumamit naman ako 1963 to 1964. So, tingnan natin kung umuulit din siya ng span ng 12 months. Yes. So, same. So, another span ng 12 months. So, ibig sabihin, yun yung nakikita nating seasonality. Ito, from here hanggang doon, meron akong 12 months. So, ang M ko is equivalent sa 12. So, tandaan nyo, 12. So, next, grid search. May note ako dyan. 8 minutes bago natapos to. Sige, try kong i-run Kung mabilis yung computer mo, malamang mabilis yung execution nito. Pero dito sa laptop na to, it took 8 minutes para lumabas tong parameter na to. Okay? So, hindi ko na lang itutuloy kasi matagal siya. Sa laboratory, iintayin nyo yan. Hintayin nyo yan. Sir, bakit matagal? Ang dami kasing parameter na tinetes. Okay? After 8 minutes, ito yung sinabi niya, 211, 10112. Yan yung gagamitin kong model. Hindi ko na itutuloy. Kakanselin ko na.
Okay? Hindi ko na itutuloy. For instructional purposes, hindi ko na rin itutuloy. So, pag natapos to, bibigyan ka niya ng ganitong property. Ito daw yung pinaka-best, which is yan na nga yung pinaka-best. Sir, gusto ko makita stepwise fitting. Sir, ang daming value. So, ano lang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lang yan, i-test mo yung PDQ at saka yung PDQ from 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2. Sir, laging 0 to 2. Hindi. Gusto mo 0 to 100. Pero okay na yung 100. Usually hanggang 5 lang. Okay? So, ibig sabihin lang yan, i-test mo yung combination lahat niyan. So, expect mo matagal din tong stepwise fitting. Pero, ang difference naman nito is, makikita mo lahat kung ite-trace mo siya. Ayan. Intayin mong matapos yan. Sir, bakit may mga INF? Ano yung ibig sabihin? Di ba nag-suppress warnings na tayo? Nagkakameron ng division by 0. Okay, ibig sabihin, hindi na yung gagamitin natin. Yun lang yung ibig sabihin. Start P, start D, start Q, start max P. Tapos, ang seasonality natin is minodel natin sa 12. Ibig sabihin, 12 na yung gagamitin natin. So, hindi ko na ito tatapusin kasi matagal din siya. Pero ang moral lesson dyan, gawin nyo na lang itong isa. Pag natapos siya within 8 minutes, lalabas ito. So, hindi ko na rin siya tatapusin. Ito yung stepwise fit. Pero sa laboratory, gagawin nyo siya. Okay? So, iraran ko na rin. Okay, training and testing. Ako na yung nag-decide kung hanggang saan. Okay? Kasi meron akong gaano ba kahaba yung test data natin. So, ito yung test data natin. 729. Sir, ikaw magde-decide sa lab gaano kahaba? Yes. Sabihin ko, ang test size lang natin is 24 months. The rest is training. So, ganun lang yung sasabihin ko sa laboratory. So, i-decide nyo kung ilan. Okay? Tapos, ang model natin is ito. Order 211, seasonal order 10112. Yun lang ibig sabihin nun. Imo-model natin sa training data. So, same formula. Same lang ulit lang tong test data range. So, medyo matagal lang ng kaunti kasi madaming kino-compute eh. So, ang prediction natin is same. So, ito yung Sarima model natin. So, tingnan natin yung fit. Kung i-graph natin. Yan. So, ito yung Sarima prediction. Gaano ka-accurate? Maliit ito. So, ibig sabihin, ang error ko lang is 0.06. So, parang ano daw, alcohol. Halos 99.9 something. 94. Okay? So, ibig sabihin, maganda siyang pang-predict dun sa magiging next value ko. So, ang magiging next value natin, itinrain na natin sa buong dataset na to, forecast. Then, ganito yung magiging plot. Iyon. Hindi ko alam kung ilang days yung natira. Kung ilang months. So, yan yung magiging CO2 emission ng Earth ng, hindi ko alam kung anong date. 2010. 2009 yung last. So, kung titingnan natin, so ito yung 2019. Okay? So, hindi ko alam kung meron tayong updated data, pero malamang ang theory ko is tumataas pa rin siya ng tumataas. Hindi siya bumaba. Okay? So, yan yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, tataas pa siya ng tataas. Sad to say, hindi siya bumababa. Napapansin nyo naman sa ano eh.
Pag December, hindi na malamig. Nalilate na siya. January, February. Oh. Kaya naman lumalamig pag Pasko nun, natutunaw yung yelo sa taas. Yes, nagme-melt yung glacier. Ang melting ng glacier kasi ngayon, parang ano na lang siya. Parang everyday na nangyayari dun sa taas. Ang bilis ng mag-melt nung ice. Okay? Hindi ako scientist. Wala akong say sa carbon footprint. Sir, wag ka na lang umutot. Wag ka mag-contribute. Hindi lang naman sa ano siya eh. Hindi lang naman siya sa mga gases. Sa totoo lang, kahit yung simpleng paghinga ng tao, may carbon footprint siya eh. Okay. So, wag na lang huminga. So, yung ibig sabihin, ito yung forecasting model. So, next topic, midterm na, VAR. Daming model. Vector autoregression. Para sa multiple time series. Tatlong variable, magpe-predict tayo ng specific value. Okay? Multivariate na tinatawag. Sir, mas mahirap ba yan? Konti lang. Konti lang. Okay, multivariate na time series analysis. Sige, 4:30. Yung recording, mamaya na lang ulit.